Magandang hapon po, mabuhay tayo lahat. Chairman Francis Tolentino, Secretary Mario Monteo, Secretary Sunny Coloma, Congresswoman Sol Aragones, Congressman Bolet Banal, Congressman Winnie Castelo, Congressman Abed Garcia, Mayor Junjun Binay, Mayor Lennon Loretta, Mayor Tony Calixto, Mayor Jimmy Fresnedi, Mayor Joey Medina, Mayor Gia Gomez, Mayor Herbert Bautista, Mayor Maribel Eusebio, Governor Ed Chato, Police Director General Alan Parisipa, private partners of the Metro Manila Development Authority, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Siyempre, pagkarating ko dito, sabi ko, Francis, saan galing itong building na to? Savings raw ho pala. Masinop talaga ating chairman. At nakita ko pa si Bea. Sabi ko, sino kaya kaibigan dito ni Bea? Si Francis, si Junjun, o si Bistek? Anyway, alam po na marami sa atin ang kasaysayan ng jeepney. Mula sa surplus ng Amerikano noong ikaliwang digmaang pandaigdig, ginawa itong pampaserong sasakyan ng mga Pilipino. Daig pa nga po yata ang jeep. Dinaig niya si Dracula. Dahil ilang pagkamatay at pagkabuhay na ang dinaanan ng mga sasakyang ito. At hanggang sa ngayon po, palagay ko po may makikita pa tayo pumapasada na nung brand new po si MacArthur pa ang dumarating sa Pilipinas. No. Palagay ko lahat naman tayo nakaranas na yung sasakyan na ni Francis yung panahon namin sa college brand new. Sabagay, mga isang dekada pa lang kami nag-graduate, nasa karsada pa rin. No. Hindi rin po maikakaila sa ating mga Pilipino kapag nagkaroon ka ng sariling kotse, talagang buong sikap mo itong alagaan. Dahil hindi naman mura ang presyo ng sasakyan. Gagawa ka ng paraan para pahabain ang buhay po nito. Ito nga lang po ang nabuo nitong problema ngayon. Dahil dumadagsa ang mga bagong sasakyan at ang mga luma naman ay hindi nagre-retiro, parami ang mga bihikulong pupuno sa ating mga kalsada. Nitong 2013, umabot na sa mahigit 2 milyon ang rehistradong sasakyan sa National Capital Region. Ang resulta, matinding traffic, hindi lang po sakit sa ulo ng mga biyahero. Ang dulot nito, apektado rin ang ating ekonomiya dahil sa sinasayang nitong oras, pera, gasolina at pagkakataong maging produktibo na umaabot sa halagang halos 2.5 bilyong piso kada araw ayon po sa NEDA. Alam po niyo yung 2 million na sasakyan, 7.6 million total registered vehicles sa Pilipinas. So roughly about 26%, close to 30% of all vehicles in the Philippines are plying the NCR's roads. Okay. Ang kasaganahan dapat sana'y ating nang makamit ay tila naiipit din sa gitna ng traffic. Mulat sa pool pa lang po ay katuwang na natin ang MMDA sa paghahanap ng solusyon upang maibsan ang traffic sa Kamaynilaan. Iba't ibang usapin at konsepto na po ang umusbong. Ang isa po rito, dagdagan natin ang mga kalsada. Pwede nga hong elevated, gaya ng mga flyover, sunken tulad ng mga underpass. Ang sabi ko po, pwede nga naman itong mapaluwag ang trapiko. Yung nga lang, dahil sa lumalago ang ating ekonomiya, dadami rin ang mga sasakyan at mahirapang sabayan ang paggawa ng mga bagong kalsada. Sa totoo lang po, para doon sa SLEX-NLEX connector, binili ulit ng gobyerno yung tinatawag na air rights ng PNR na ibinenta na dati. Okay. Bakit po natin binili yung air rights? Dahil lalagyan po ng elevated portion yung karsada, kung hindi tayo in possession of this air rights, hindi natin pwede lagyan. So meron ka ng upgrade na tinatawag, yung ground level, may under, may over, baka wala na ho tayong paglalagyan kung magiging flyover upon flyover upon flyover. Baka mahilo na ho at baka kailangan ng oxygen yung ating mga lalakbay na kababayan. Excuse me po. So, yung nga po, hindi natin pwede paabutin na patong-patong na flyover o pailalim ng pailalim dahil yung basement parking baka may limitasyon rin po yan. May isa pa pang kaisipan. Hanggat walang maasahang rapid transport system, public rapid transport system na tayo ipapatayo o palalawakin na magsisilbing alternatibo sa pribadong behikulo tulad ng ating pong LRT Line 1 South Extension, LRT Line 2 East Extension, MRT Line 7 at pupunuin lang din ng mga sasakyan ang mga daan dahil wala nga pong alternatibo. Ang kailangan naman nating isaalang-alang dito
agamundok na gastos at tagal na panahon bago ito magawa at mapakinabangan. Okay. Patuloy po natin pinag-aaralan ng mga hakbang na magpapaginhawa sa daloy ng trapiko, lalo na po sa Kamaynilan, kasabay ng mga inisyatibang ating isinakatuparan. Tingnan po natin ang Metro Manila Integrated Transport System. Para hindi na makipagsiksikan ng provincial buses sa EDSA, magkakaroon tayo ng mga terminal sa mga bungad ng Metro Manila. Panalo po ang lahat dito. Layunin itong paluwagin ng traffic sa Kamaynilaan at pabilisin at gawing mas ligtas ang biyahe ng mga bus. Bukod pa ito sa mga inisyatibang katuwang ang iba pang mga ahensya tulad ng uniform ticketing system, truck ban, flood control, rerouting at road reblocking. Kung isa-isahin pa po natin ang listahan ng mga nagawa ni Chairman Tolentino, baka senyasan na rin po tayo niya at sabihin tama na po at alam na natin lahat ang mga nagagawa ni Chairman. 10 ng ating Metro Manila Council at iba pa mga katuwang na ahensya. Nagtitipon po tayo ngayon hapon upang ilunsad ang isa pang inisyatiba upang tugunan ang hamon ng traffic sa Kamaynilaan, ang new traffic signalization system na magkakaroon ng tahanan sa isang, napapansin naman po nyo, makabagong command and control center. Parang first time ako nakapasok ng MMDA facility na bago. Lalo na pag tinignan natin yung mga pumping station. Alam mo nyo, dinalo nga namin pumping station, parating tinitignan ko, sabi ko, ito kaya mga gumawa nito mga pump na to ay nakatayo pa mga kumpanya o talagang ito tayo lang sa Pilipinas sa magaling talagang masinop mag-alaga ng gamit. Matagal lang wala yung kumpanyang gumawa, tumatakbo pa rin yung mga makinaryo nila. Anyway po, phase 1 pa lang po ito na nagkakahalaga ng mahigit 295 million pesos. Masusi po natin inilatag ang mga susunod pang hakbang na kukumpleto sa proyekto kung saan target natin matapos ang pinakadulo phase 3 sa taong 2016. Baka po may magtatanong, bakit pa natin kailangan baguhin ang lumang sistema sa pamamahala ng trapiko? Alam po nyo, nasa 14 na taon na po ang sistemang pangkomunikasyon ginagamit ng pamahalaan para sa signalized intersections sa Metro Manila. Kaya naman marami sa mga nakagamitan nito tulad ng mga computer para sa tinatayang 424 intersections ay nasagad na ang gamit at kinakailangan ng palitan para maging kapaki-pakinabang. Hindi pa kasama rito ang palyado ng traffic lights at loop detectors na sa halip na maging instrumento ng kaayusan at kaligtasan ay nagiging sanipa ng kapahamakan kung minsan. Yung digitization na binabanggit, marami po tayong equipment na analog na hindi na ma-accommodate ng ating telcos. Okay. Tsaka siguro may computers pa ba kayo dito, floppy disk na literal? Tsaka printer na dot matrix na... Anyway, palagay ko meron pa rin. May nakita nga ako kung mailan. Pinuntahan natin yung Francis doon sa integrated terminal sa dispatch, dot matrix pa nga. Tsaka color po yung kanila monitor, green. Okay. Buti lang malinaw yung mata na nag-ooperate. May mga paunang hakbang na tayong naisagawa tulad ng ilang traffic lights na may countdown timer na ngayon. At inaasahan natin madadagdagan pa yon. Hatid nito ang impormasyon at ngayon sa ilang lokasyon ay kalkulado na ang bawat segundo bago muling gumalaw ang trapiko o kung kailangan ka na huminto. Ang resulta, mas epektibong sistema. Ilang ulo na kaya ang napalamig nito sa daan? Ilang aksidente na kaya ang ating napigilan? Kasabay po ng pagpapabuti natin sa mga mekanismong direktang gumagabay sa mga motorista, tinututukan din natin ang mas malaking sistema ang kokontrol sa lahat ng mga ito. Ang makabagong Command and Control Center pong ito ang magsisilbing utak sa pagmonitor at pagkilos ng MMDA sa masusing pangangasiwa ng sitwasyong pantrapiko at magiging pangkalamidad at pampublikong seguridad. Bukod sa mas mabilis na teknolohiyang pangkomunikasyon nito, kaya nitong pangasiwaan ang mahigit sa 400 na intersection sa Kamaynilaan. Kabilang sa makagamitang kaakibat nito ay ang upgrading ng traffic signal facilities sa 85 prioridad nating intersections, kasama na ang installation ng 25 high-definition CCTV cameras sa mga estratehikong location. Francis, tinitingnan ako ng pinsan kong si Mayor Oreta na Malabon. Sana kasama raw sila doon sa 85 priority. At may traffic rin raw po sila galing Caloocan.
Ulitin ko lang po, unang bahagi pa lang po ito ng proyekto at sisikapin nating dagdagan at paunlarin pa ang makagamitang ito. Bibilis at mas magiging tiyak na po ang ating pagresponde sa kalye. Halimbawa, kung nakita sa CCTV camera na puno ng sasakyan ng isang kalsada at maluwang naman sa kabila, maaaring kontrolin mula sa Command and Control Center ang tagal o bilis ng pag-ilaw ng green at red lights sa mga intersection upang mapaluwag ang mga daan dahil magiging mas efficient ang pagdaloy ng trapiko. Sa madaling salita, makakatulong ang bagong sistemang ito sa MMDA upang mas mabilis at mas angkop na makapagbigay aksyon tungo sa mas maaliwalas na daloy ng trapiko sa lansangan. At hindi lamang nito mapapaginhawa ang biyahe kalakal sa Kamaynilaan, mapapaigting din nito ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Naniniwala pa rin po tayo sa mga komplikadong problema tulad ng traffic sa Metro Manila. Ang pinakamainam na solusyon ay dapat nakaayon ang pondo, kakayahan at panahon na mayroon tayo. Sa pagtugon sa traffic, ang kailangan natin ay isang epektibong sistema kung saan mas magiging proactive po tayo kaysa reactive lamang. Sa issue pa lamang ng traffic, nakakaideya na tayo na sa hirap ng trabaho ng MMDA at sa kung papaano sila nagsisikap upang makapaghatid ng pagbabago sa Metro Manila. Malungkot nga lang po, kapag nagkakaroon ng traffic, agad nabuntunan ng sisi ang MMDA. Buti na lang po may taga-timon ang MMDA, naulitin natin, tulad ni Chairman Francis Tolentino. Nakayang-kaya po ang mga problemang to. Kita naman po nyo, itim pa ang buhok, malago pa. No? Sa kabila ng kanyang dambuhalang responsibilidad at kabit-kabit na tungkulin, kailanman ay hindi siya nagpatinag sa anumang hamon sa ahensya. Lagi siyang kargado ng pasensya at parang laging naka-full tank sa sigasig at enerhiyang makapaghatid ng serbisyo sa kanyang kapwa at bandila. Di po ba't sa panahon ng kalamidad, kahit pa sa labas ng Maynila ay nasasaksihan din natin ang wagas na serbisyo ng mga taga-MMDA. Noong bagyong tulad ng Pablo at Sendong, isa sila sa mga nakibalikat para makalap ang mga katawan ng nasawi sa trahedya. Miski wala po yan sa job description ng MMDA o ni Chairman Tolentino, buong pagkukusa pa rin nila itong ginawa para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. At papasalawatin ko rin po ang Metro Manila Council sa pag-a-adapt nyo ng ating mga kababayan at mga bayan at lungsod na nasa lanta, lalo na ni Yolanda. Sa kabila ng kanilang paglilingkod, may mga narinig pa rin tayong insidente kung saan napapagbantaan o napapahamak ang ilang kawani ng MMDA. Ngayon na po siguro ang panahon at pagkakataon upang muli nating iangat ang kultura ng pagkakilala at pagtanaw ng utang na loob. Kaya naman kay Chairman Francis Tolentino at sa buong puwersa ng MMDA, ako na po ang magpapaabot sa inyo mula sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Sa mga kababayan naman natin, ipapaalala ko lang din po, natatraffic din po ako. Kahit pa may estimated time kada biyahe, naglalagay pa rin ako ng allowance dahil sumusunod tayo sa batas trapiko at tumaayon din sa kondisyon ng kalsada. Tulad ninyo, ang ibig sabihin din po sa akin, ng green ay go at ang red ay stop at hindi go faster. Okay. Kahit may pribileho po tayong maging prioridad sa daan, pinipili ko pa rin hindi gumamit ng wangwang. Alam kong hindi lang pansariling oras ang mahalaga, kaya nagbibigay daan tayo at nirerespeto ang oras ng iba. Pero hindi po ibig sabihin yan na ipinapasa na natin ang pribilehyo ito sa iba. Kasi alam po nyo, wala pa rin pong lisensya ang sinuman na pairalin ang utak wangwang at maghari-harian sa daan. Ang pakiusap po sa ating mga kababayan, sana naman ay magkaroon tayo ng disiplina sa daan. Kahit paminsan natutukso tayo dahil na rin siguro sa init ng ulo o sa inip sa kalsada, huwag sana nating itong gawin dahilan upang baluktutin ang batas o lusutan ng sistema. Para rin naman ito sa kapakanan ng bawat isa sa atin, di po ba? Kaya de kotse ka man, de motor o tumatawid lang sa pedestrian lane, sumunod nawa tayong lahat sa mga patakaran. Huwag na nating hayaang mahuli pa tayo ng opisyal o ng kamera at humarap sa parusa bago matutong sumunod sa batas at sistema.
Alam po niyo, madalas, hindi naman ganun kadalas, pero marami na rin ng pagkakataon, kami po naghihintay ng pagpalit ng ilaw, pula, di nakahinto kami. Nung go na ho kami, ayaw huminto nung aming katapat sa intersection. At may mga araw na sabi ko, kailangan yata ako na rin manguhuli dito dahil head naman tayo of the executive department. So yun po ang ibig ko sabihin pag sinabi, hindi po natin pinapasa yung pribilehiyo natin. Sana po kung kaya natin sumunod, lahat naman tayo dapat tayo sumunod. Gaya po ng sinabi ko, nasa last 2 minutes na tayo ng ating paglalakbay upang marating ang malawakang transformasyon ng lipunan. Ngayon pa lang, naipakita na natin na kaya ng Pilipinong lampasan ang mga dambuhalang pagsubok at nararating na rin natin ang mga hangarin noon ay nakala nating imposible. Tara na po at sulitin ang pagkakataong ito. Isang bansa nating iarangkada ang Pilipinas mula sa daang matuwid, diretso sa daang maliwalas, sagana at maunlad. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.